magandang umaga sa mga kaibigan ko mga senior o sa tanang manonood uingon man sa atong mga kasangbahay. Karon magluluto ng sabakon ng menudo. O ito ang atong mga gagamitin sa pagluluto. Siyempre, ang manok. O ang atong mga ipanghalo yung carrots at saka patatas. At saka yung mga ingredients, yung sibuyas, sili na bell pepper o yung sili na maliit, at saka yung ahos at saka sibuyas. Hindi naman importante na lagyan ng tangad, pero gusto ko yung amoy ng tangad. Nasa inyo na kung lagyan ninyo ng tangad. Mag-umpisa na ako mga kaibigan. Ipa-brown ko muna kunti ng chicken at saka yung patatas at saka carrots. Pero kunti lang, hindi naman siguro mga 2 minutes ang bawat. Yung sa harap, 2 minutes. At saka mga kasambahay o mga minamahal kong mga senior, gusto kong ibahagi sa iyo ang karanasan sa aking buhay na kung bakit ganito ako ngayon, nagpumilit na mag-umpisang mag-YouTube, mag-umpisang mangarap, baka magkaroon ng katuparan sa tulong ng Panginoon. Dati, 1996, may negosyo din ako. Siguro, isang din ito na, isang lesson na sa ating sobrang bait sa tao, hindi rin pwedeng, kasi ako dati, wala naman ako maraming kapital. Pero siguro dahil mabait ako at saka yung pangalan ko, nailan na walang problema kung ilagay niyo yung mga marami ninyong mga stock. Ibigay niyo dito sa budiga ko, walang problema kasi kaya kong bayaran. At hindi ako kailanman magsinungaling. Nung time na yon, mga April yon, hindi ko na malayan kasi hindi naman ako lumalabas ng bahay. Dito lang ako sa budiga, sa corner. Hindi ko na malayan na bagsak na pala yung mais yung time na yon. Kaya pala sobrang mga tinwheelers yung nagdatingan na may mga dalang mga mais. Ipautang lang yung mga mais. Maawa din naman ako na hindi ko pagbigyan kasi malayo pa, galing sa malayo. Tinanggap ko lahat yon. Hindi ko na malayan na sobra palang bagsak. Ang bigay nila sa akin nung time na yun, 9 pesos and 80 centavos. After 1 week, nagtataka na ako bakit araw-araw napakaraming order sa bigas. Pero walang isa man na order sa bigas. Pero kaya pala nag 5.20 na ang mais. At napilitan akong bayaran kay yun ang pangako ko. Balikan ko kayo mamaya kasi tingnan ko pa yung yung manok ko. Ipapatuloy ko ang pinto. I'll be back.
nung time na yon, nag-umpisa na yung bangko na nagkumawag sa akin na nagka-short na yung pera ko. Parang takot na ako, hanap ng paraan na hindi magka-short yung ko. Hanggang sa, yung iba, dinarayan ko na lang ng unti-unti yung mga ko para lang hindi magalit sa akin. Binigyan ko na lang ng mga advance yung mga ibang tao. Hanggang sa dumating na mayroon, nung time na yon, na-loan na yung bahay ko at saka yung isa pa na budiga ko at saka yung looting, na-loan ko na ng 1 million. May additional pa ako na 500,000 sa character loan dahil pinagkatiwalaan ako ng bangko. Walang collateral yon. Kung magka-short lang yung chiki ko, andyan kaagad yung nakapundo na yung 500,000 na yun ang pantapak ko sa mga short. Hanggang sa nahirapan, ang lahat ng yun, tinago ko sa asawa ko. Hindi ko sinabi lahat yun. Hanggang sa hindi ko na kaya. Naisipan ko na talaga na mag-suicide sa araw na yun. Yung anak ko na bunso, 6 years pa lang, naisipan ko na mag-suicide ako. Pero yung tinitingnan ko yung anak ko na parang kawawa kung maiwanan ko. Kaya bumili ako ng hamburger. Nilagyan ko yun ng nilagyan ko yun ng lason yung hamburger na dalawa na binili ko kasi yung isa para sa akin, yung isa para sa anak ko kasi hindi ko talaga kung kaya ko lang na ibalik ko sa sinapupunan ko yung bunso ko, gawin ko kasi di ko kaya talaga na iwan. Kasi anong mangyayari sa anak ko kung iwan ko? Pero salamat sa Diyos. Hindi ko natuloy yung pagpainom ng papakain sa anak ko. Nung ginawa ko na lang, uminom ako ng 36 pieces na Valium. Yun ang ininom ko. Pero wala pa rin nangyayari. Hindi pa rin ako namatay na yun. Talaga ang gusto ko na mamatay na. Ayaw kong harapin yung mga tao. Ayaw kong harapin yung hiya. Paano ko sabihin sa asawa ko na yung na nagka-short na. Kasi sa negosyo namin, hindi naman sumali yung asawa ko basta kasi may mga may mga lagang manok, yun lang sa kanya. Hindi ko rin masabi sa isip siguro niya okay lang siguro ang negosyo. Babalikan ko kayo mamaya. Titingnan ko muna yung ko niluto ko na manok. Pasensya na mga minahal kong senyor o mga kasambahay o sa lahat na nanonood sa aking video. Pasensya na, putol-putol yung video ko kasi tinitingnan ko muna yung mga piniprito ko na manok ko, nag-brown na ba. Ituloy ko yung kwento ko pagkatapos nun. Hindi pa rin ako namatay. Sumubok na naman ako ulit sa pangalawang pagkakataon na kasi nung time na yun, mga mga 9 o'clock na ng umaga, pero pa rin ako, natulungan pa rin ako ng pamilya ko na nagtataka na sila kung bakit 9 o'clock na hindi pa ako gising. Pero siguro katapusan ko ng hininga yun, nakita nila na parang wala nang hininga na yung mukha ko na itim na dahil siguro sa yung ininom ko na 36 na Valium. Pero nadala pa ako sa doktor. Sumubok na naman ako ulit. Sa pangalawang pagkakataon, nag-travel ako ng malayo doon sa Orquita City para walang isa mang nakakilala sa akin, wala mang isang pamilya na makakita sa akin. Pumunta ako sa Orquita City
Doon ako sa hotel. Habang papunta ako sa Osamis, yung ano, sasakyan ko na bus, na ano yun, na naputulan ng brake yung ano, sasakyan ko na bus. Sinabi ko sa sarili ko, salamat Panginoon, salamat. Hindi na ako makarating sa ano, Orquita, mamatay na ako dito. Pero halos 2 oras yung tumakbo yung sasakyan at hindi man nabangga. Buhay pa rin ako hanggang nakarating ako doon sa Orquita. Pagdating ko doon sa gabi, babalikan ko kayo mamaya, i-ano ko na muna yung manok ko. Yun, ito naman na patatas at kakarot yung ano natin, ipa-brown ng kunti. Hanggang nakarating talaga ako sa Arqueta City. Nung ano, hanap pa ako ng hanap. Mayroong isang gamot na napaka-strong yun na gamot. Yun ang binili ko. Nahirapan pa ako na dahil sa dami ng gamot. 99 pieces yun. Mga ano na nga, mga 12:45 EM. Tumawag na ako sa pamilya ko, sinabi ko sa pamilya ko, huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa paghanap sa akin. Hindi na ako makita pa. Dahil sa akala ko na siguradong hindi na ako mabuhay sa ganun karami na gamot na 99 kapiraso. Hindi na ako mabuhay, yun ang sa isip ko. Kaya sinabi ko na kung pwede, gusto ko lang marinig yung boses ng bunso ko. Narinig ko yung 2 kong anak na sinabi, yung bunso lang ang hinanap, pero tayong 2 hindi hinanap. Hanggang nilakasan ko yung boses ng ano, television doon sa kwarto ko, kasi parang kung ano mang reaksyon doon sa gamot na ininom ko, hindi marinig ng kabilang kwarto. Pero wala pa rin nangyayari. Nung nagising ako, mga 1:30, after 1 hour, malakas pa rin ako. Walang nangyayari sa akin. Hanggang naisipan ko na, mula noon, naisipan ko na magpakalayo na. Lumayo ako sa pamilya ko. Siguro, at pumunta ako doon sa Davao. Nung napunta na ako sa Davao, ulit, sinubukan ko ulit na mag-suicide. Tinalian ko yung liig ko, pero wala pa rin nangyayari. Siguro malapit 2 oras na tinalian ko sa bubong. Yung liig ko, ano ko doon sa bubong ng bahay, doon sa kwarto ko. Hanggang malapit na 2 oras, napansin ko na lang na yung damit ko basang-basa na. Akala ko pawis yun, pero puno-puno na ng dugo galing sa ilong ko at sa katay na. Ang sakit, sobrang sakit, pero buhay pa rin ako hanggang ngayon. Ang dami ko na mawala lang sana ako, pero hindi. Kaya na ano ko, maintindihan ko ang mga anak ko, mabait ang mga anak ko, yung 3 kong anak mabait. Hindi man ako sinumbatan na nawala yung bahay namin at saka luti at saka yung budiga. Pero naramdaman ko yung lamig ng pagmamahal. Pero kahit maliit na pagmamahal, ang laking pasalamat ko na minahal pa rin ako.
Kaya nung ano, nung April, napunta ako sa doktor kasi nagdinggi, nagka-typhoid fever, at saka yung platelets ko napaka na 24 na lang. Sinabi ng nurse kung nagtagal pa ako, mamatay na ako. Dahil inano ako na nagpa, ano ba tawag nun? Yung ano ba? Yung ilagay ba sa ano yun din? Ano yung tawag? Yung in-examine lahat yung katawan ko na X-ray. Yung ilagay talaga yung mahal yung bayad. Ano yung nice na ano yun, na-discover yung na ano yung liver ko lumaki, at saka kailangan talaga operahan yung kidney ko, at saka daw yung dito, yun ang pinaka-importante kasi may duda sila na cancer daw yung dito. Pero inisip ko, hindi ko kailangan yun. Hindi ko kailangan yung opera. Kung mawala man ako, katuparan yun sa mga pangarap ko na mawala na. Ngayon, kunin ko na yung patatas ko at saka yung carrots. Wala kayong natira pang mga carrots at patatas. Ipagpatuloy ko ang aking pinto. Yung sinabi ng doktora na pangalawang bisis na ako bumalik doon sa ospital na hindi na nila ako bigyan ng gamot pa para dito sa sa liig ko. Kasi operasyon na talaga ang kailangan. Inisip ko na hindi ko kailangan magpa-opera, pero may magawa pa ako habang hinihintay kung ano mang mangyayari sa hinaharap. Inisip ko na bakit hindi ko kaya subukan na mag-YouTube. Baka naman mayroong manood sa akin. Kung mamatay man ako, may kunti akong maiwan. Kung hindi man tira alaala. Kung hindi man... pero hindi naman masama ang mangarap, di ba? Mga minahal kong mga senior, mga kasambahay. Baka naman, alam ko naman, kailanman, hindi ako iniwan ng Panginoon. Kaya buhay pa ako hanggang ngayon. Baka bigyan naman ng katuparan ng aking mga pangarap sa Panginoon. At syempre, nangangailangan din ako ng inyong suporta sa pag-subscribe sa aking channel, sa pag-like o pag-share sa akong video. Na sana hindi kayo maging katulad ko na sumuko kaagad, na gusto kaagad na tapusin ang buhay niyo. Buti ako kasi hindi pinayagan ng Panginoon na mawala ako. Pero kaya inisip ko, kung totoo man na cancerous na yung ano ko dito sa thyroid ko, sinabihan kong pamilya ko, huwag malungkot, sabayan ako sa ligaya, sa saya, dahil yun ang hinahanap ko mula noon. Parang napapagod na akong harapin ang bukas, kung ano mang meron bukas. Pero gusto ko lang na mapakita na may magawa pa ako kahit sa ganitong edad ko. At
senior na katulad ko, na nagkaroon din ng maraming mga problema sa buhay. Habang naghihintay tayo na mawala na tayo sa mundo, may magagawa po tayo sa na maiwan mo lang sa ating pamilya. At sana andyan kayo palagi kasama ko sa akong journey sa paggawa ko ng mga video. At suportahan sana ninyo ako na sana mulago ang video ko. Dati kaya ako nagsumikap na magnegosyo dahil yung marinig ko, yung mga sinabi ng mga kapatid ng asawa ko, kawawa naman yung kapatid ko, nakapag-asawa lang na mahirap. Yun ang sinikap ko na hindi kawawa. Ipag mayabang ako ng asawa ko, pero nabigo pa rin ako. Kaya patuloy ang buhay. Andyan ako ngayon. Sumubok na mag-video-video. Baka sakali na lumago ang video ko, kapag mayabang ako sa mga anak ko, madili lang ako kay failure lang. Pero siyempre, sa tulong ng Panginoon, babalik ako. Anuhin ko pa yung ano ko na mga carrots. Mga minahal ko, mga senior, mga kasambahay, o sa tanan nga mga nanood sa akong video. Sorry. Tanong lang naputol-putol lang akong video. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako marunong sa ganitong gawain. Pero sa sinabi ko kanina, sinubukan ko, baka naman may maiwan ako na kapag malaki ng mga anak ko, sa kabila ng mga failure na ginawa ko sa buhay. Pero alam ng Diyos, hindi ko ginusto lahat yun. At ngayon, dito ako nakatira sa kapatid ko. Sa bahay ng kapatid ko. At doon din yung ano ko, yung inat ko, inupahan din ng kapatid ko yung bahay na nasala sa bangko. Doon din pinatira yung mama ko. Doon din ako matulog. Hindi ako natulog doon sa mga anak ko, kahit mabait yung mga anak ko. Pero parang araw-araw nahiya ako. Kahit kaano kabait yung mga anak ko, nahiya ako sa sarili ko na parang maramdaman ko yung lamig na pagmamahal. Pero napakabait yung mga anak ko, wala kang marinig na sinabi, pero maramdaman ko yung panglamig na sa pagmamahal dahil siguro sa mga kapilyuran na nagawa ko. Pero lahat ng yun, alam ng Diyos, hindi ko ginusto na malugi yung negosyo. Dahil ginawa ko yun, walang araw na halos hindi ko makakain. Binuhos ko lahat ng panahon ko doon sa negosyo para may pagmalaki ang asawa ko. Pero sa buhay ng tao, hindi yung lahat ng gusto natin. Makaranas tayo ng mga pagsubok. Minsan, tanungin ko sa sarili ko, bakit ako merong ganitong pagsubok na sa buong buhay ko? Wala nga akong kaibigan, hindi nga ako lumabas ng bahay. Pero sinabi naman ng mama ko, tayong mga tao walang karapatan na tanungin ng Panginoon kung bakit nangyayari sa akin to. Kaya sobra-sobra nang binigay sa atin ng Panginoon. Tingnan nyo ako, yung kahit nga yung pag-slice ko ng mga sibuyas, halos hindi ko marunong, pero pilitin ko maging marunong para sa mga anak ko. Sa pag-asa na baka naman may makaiwan ako ng magandang alala sa mga anak ko. Kahit kunti. At salamat din sa Panginoon. May kapatid akong babae na mabait.
Pinakain din ako. Salamat, Day. Pero kaya naman ako makainit sa mga anak ko, pero nahiya ako. Kaya gusto kong makakita sa YouTube ko nga, hindi ako maghingi ng pera sa mga anak ko. Lalo na napakalaki yung gastos nila, napakalaki ng gastos yung mga anak ko. Mahigit 100 nung month of April. Kasi sobra-sobra yung sakit ako. Halos mamatay na ako. Pero sana, hindi na ako nagpunta sa doktor para mamatay na. Sayangan dito. Nasayangan talaga ako nung sinabi ng nurse na kung hindi ka nakarating ngayon, ma'am, siguro kasi nga, yung nagdating dito na ganun kababa ang platelets, namatay ka agad ng sinabi ko sa sarili ko, sayang. Bakit naisipan ko dahil siguro sobra ang sakit sa ulo ko na parang hindi ko talaga makaya. Sana wala na ako ngayon. Pero dito pa ako ngayon, patuloy na lumalaban sa buhay. Palaging iniisip, ano kayang mangyayari bukas? Ano kayang bukas meron pa ako? Ano pa kayang pagsubok ang sa dating na araw? Pero alam ko lahat ng pagsubok, lahat ng mangyayari sa buhay ko, kasama ko ang Panginoon. Mga minamahal kong mga senior, mga kasambahay, o yung mga nanonood sa aking video. Sorry talaga, putol yung video ko. Lalo na yung nag-ahawid ka, nag-ano sa akin, nag-video sa akin. Iyak din ang iyak. Yun naman talaga ang buhay, palangga. Pero alam ko, yung sumubok pa rin ako pagdating ko sa Davao, sumubok ulit ako na, baka matay na naman ulit. October 19. Kasi, October 18, birthday ko yun. Bago dumating yung birthday ko, nagpadala ko ng sulat sa pamilya ko. Sabayan niyo ako. Nagpadala ako ng sulat sa pamilya ko na sana naman kunin niyo ako dito sa Davao. Diyan lang ako sa bahay natin. Hindi ako umalis kasi ayaw kong makita ako ng mga kaibigan ko, yung mga taon na nagtiwala sa akin. Pero walang dumating. Dumating ang birthday ko, walang mag-isa na dumating. Kaya inisip ko, October 19, pagkatapos sa birthday ko, inisip ko, wala na talaga may mahal package. Kaya inisip ko na tapusin ko na talaga yung sarili ko. Yung gabi na yun, hinanda ko na, ikat ko na yung yung pulso ko ng bleed. Yung kwarto ko, walang yun. Walang ilaw yung kwarto ko. Yung lang, yung ilaw na maliit sa cake. Yun lang, isang ilaw na sinindi ko para makita ko kung saan gusto. Ang magandang yung bleed na para mamatay na talaga ako. Pero yung inano ko na yung bleed na sa pulso ko, yung kalendar ba na merong litrato ng Panginoon na yung sa 3 o'clock prayer, siguro yung kwarto ko parang may 100 na ilaw. Sobra ang ilaw na galing dun sa litrato ng Panginoon, yung 3 o'clock prayer. Yun ang nakita ko, na yung makita ko ang mata ng Panginoon na parang buhay, na nakatingin sa akin na sinabi ko sa sarili ko, patawad.
Tatawarin ako. Kung anong mang pagsubok dumating sa buhay ko, hindi na ulit ako magtanong pa sa buhay ko. Ipaubaya ko sa kanya ang lahat. Kaya hanggang ngayon, buhay pa ako, hindi na ako sumubok pa ulit. Natapusin ang buhay. Kaya ito ako ngayon. Sumubok ulit. Na baka sa pagbablog ko, magkaroon pa ng kabuluhan ng buhay ko. Pasensya na. Kaya, hihingiin ko ang inyong tulong na sana pag-subscribe naman kayo sa aking channel at saka paki-like naman o paki-share ang aking video para naman lumago ang aking channel. Muli, nagpasalamat talaga ako sa inyo. Hindi pa kayo nag-subscribe pero ang laking pasalamat ko sa pagpanood lang ninyo. Maraming salamat talaga. Sabayan nyo ako hanggang sa katapusan. Hindi ko mamatay sa lupaon. Hindi ko mamatay sa lupaon. Ano yung kang lipat pumunta kay Aron pa ko. Ay, ako sang ilagay ko muna yung nakalimutan ko yung atay. Huwag kayong magsawa sa aking video. Mga minahal kong mga senior, mga kasangbahay, o sa mga nanonood sa akong video, ako nang butangan o kuan ha, tomato paste. Lagyan. Oo, lagyan di ay. Kunti lang. Kasi ayaw ko yung masyado ng sticky ba. At saka yung tomato sauce. Lagyan naman natin ng tomato sauce pero kunti pa rin. Saan naman itong akong kuan? Ihalo muna natin. Pasensya na mga minamahal ko mga senior, mga kasambahay. So, sinabi ko na hindi talaga ako marunong pero napilitan lang. Hindi ako master sa pagluluto. At inalo ko na yung mga ingredients, yung mga natin, mga sili, sibuyas. At lagyan ko ng kunting paminta. Pamintang durog. Sinabi ko na hindi talaga kailangan na lagyan ng tangad pero nilagyan ko kasi gusto ko talaga yung amoy ng tangad. Pero not necessary nga pag nagluto kayo lagyan ninyo kung hindi nyo gusto. Kung gusto nyo lang. At saka nilagyan ko ng kunting cornstarch kasi ang dapat talaga yung liver spread pero hindi man ako nakabili ng liver spread. Ito na lang nilagyan ko ng kunting cornstarch, pampalapot ba? Pero sa paglalagay ng cornstarch, kailangan din na tingnan natin baka sobrang lapot din, hindi din masarap pag sobrang lapot. Kailangan tingnan mo na bago idagdag yung natira pa na cornstarch. Okay, ubusin ko na lang kasi hindi naman malapot.
Mga minamahal ko, sorry na ha. Sana hindi kayo magsawa sa pagpanood sa akong video. Kahit ganito lang, paputol-putol. Basta may ano lang, may ika-upload lang. Tsaka, tikman ko kung tama ba sa alat. Tikman ko muna kung tama ba sa alat kasi yun naman ang importante. Baka naman. Siguro kulang yung alat. Pero maswerte pa rin ako. Tingnan mo. Pinakain na ako ng kapatid ko. Tumutulong kasi sa akin sa paghugas sa mga ginagawa kong mga hugasan. Sana ako ang naghugas, pero kapatid ko ang naghugas. Dahil yan, hindi ako iniwanan ng Panginoon. Kaya palagi ako may kasama. Hugas. At ito namang tagahawak ng aking kamera. Kahit may klase pa, tumutulong din sa akin. Kasi wala man akong pambayad. Maraming salamat talaga sa pagpanood sa akong video. Dito ko na lang tapusin ang ating video kasi para naman makauwi yung tagahawak ng kamera. Maraming salamat at sana i-subscribe niyo ang aking channel at saka paki-like naman at paki-share. Maraming salamat. I just had to let you know you're